Naisip mo na ba na ang ating mga daluyan ng dugo ay parang isang abalang highway at ang mataas na kolesterol, parang traffic jam at aksidente na nagpapabagal sa daloy at nagdudulot ng kaguluhan? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pagluwag ng traffic na ito ay posible sa tulong ng mga karaniwang pagkain lang na nasa ref mo? Ngayon, hindi natin tatalakayin ang mga komplikadong diet o mga magic pills. Tatalakayin natin ang tatlong simple pero napaka-epektibong hakbang sa pagkain para ang iyong mga daluyan ng dugo ay muling luminis at makadaloy ng maayos. At ipinapangako ko, ang ikatlong hakbang ay tiyak na magpapabago ng iyong pananaw sa mga kinasanayan mong masasamang pagkain. Linawin muna natin, ang kolesterol ay hindi naman ganap na masama. Sa katunayan, ito ay mahalaga sa ating katawan para sa pagbuo ng mga selula at paggawa ng mga hormone. Ang problema ay nagsisimula kapag ang tinatawag na masamang kolesterol or LDL ay nawawala sa kontrol. Isipin mo ito bilang isang pabayang delivery rider na nagkakalat ng mga pakete sa daan. Ang mga paketeng ito ay dumidikit sa mga dingding ng ating mga daluyan ng dugo na bumubuo ng mga plaka. Samantala, ang mabuting kolesterol or HDL ay parang isang pangkat ng mga tagalinis na kumukolekta ng mga sobra at dinadala ito sa atay para iproseso. Ang ating layunin ay magkaroon ng mas maraming tagalinis at paalisin ng mga pabayang delivery rider. At magagawa natin ito sa pamamagitan ng ating kinakain. Ang una nating gagawin ay isama sa iyong pagkain ang isang tunay na superhero na kumikilos tulad ng isang matalinong espongha. Ang pangalan ng hero na ito ay soluble fiber. Kapag nakapasok ito sa iyong bituka, nagiging parang gel na substansya. Ang gel na ito, tulad ng isang magnet, ay humihigop sa mga partikulo ng masamang kolesterol at bile acids. At pagkatapos ay inilalabas lang ito sa iyong katawan sa natural na paraan. Ibig sabihin, hindi natin hinahayaang muling maabsorb ang masamang kolesterol pabalik sa dugo. Simple lang pero henyo, hindi ba? Saan naman natin mahahanap ang hero na ito? Ang pinakamadali at pinakaabot kayang paraan ay simulan ang iyong araw sa ordinaryong oatmeal. Oo, tama. Ang oatmeal na yan na pamilyar na sa atin, lalo na noong bata pa tayo. Hindi lang ito basta almusal. Ito ay parang pang-araw-araw na paglilinis para sa iyong mga ugat. Isang serving lang ay naglalaman ng sapat na dami ng beta-glucan, isang napakalakas na uri ng soluble fiber. Pero hindi lang oatmeal ang kailangan. Huwag kalimutan ang mga legumes, mga beans, lentils, chickpeas, at mga gisantes. Idagdag ang mga ito sa sabaw, gawing side dish, o gumawa ng hummus. Hindi lang ito nakakabusog at masarap, kundi napakabisa rin para mapababa ang kolesterol. At syempre, mga prutas, mansanas, peras, at mga prutas na citrus. Naglalaman ang mga ito ng pectin na kumikilos din sa parehong prinsipyo ng espongha. Ngayon, dumako tayo sa ikalawang hakbang. At dito natin bubuwagin ang pangunahing maling akala. Para bumaba ang kolesterol, kailangan iwasan ng lahat ng taba. Ganap na mali yan. Mas masama pa nga, ang tuluyang pag-iwas sa taba ay maaaring makasama pa sa inyong kalusugan. Ang sikreto ay hindi ang tanggalin ang taba, kundi ang palitan ang masamang trans fats at sobrang saturated fats ng maganda at nakakatulong na taba. Ang pinakamatalik ninyong kaibigan dito ay ang abokado. Puno ito ng monounsaturated fats na aktibong tumutulong magpababa ng masamang kolesterol nang hindi naaapektuhan ang magandang kolesterol. Isa pang masarap na paraan ay isang dakot ng walnuts o almonds kada araw. Ito ay perpektong merienda na makakatulong sa kalusugan ng inyong puso at mga ugat. Huwag gumamit ng matabang mayonesa sa salad. Sa halip,
gumamit ng di-kalidad na extra virgin olive oil. At syempre, huwag kalimutan ang matatabang isda tulad ng salmon, mackerel, or herring. Sila ang champion pagdating sa dami ng omega-3 fatty acids. Ang mga fatty acid na ito ay hindi lang nagpapababa ng triglycerides sa dugo, kundi nagbabawas din ng pamamaga sa mga ugat na pumipigil sa paglaki ng plaka. Kaya tulad ng nakikita ninyo, ang tamang taba ay hindi kalaban, kundi makapangyarihang kaalyado. Narito na nga ang pangatlo nating hakbang. At gaya ng binalaan ko, ito ang pinaka hindi ninyo inaasahan. Lalabanan natin ang kaaway na nagtatago sa mga lugar na di natin akalain. At ang kaaway na ito ay hindi taba, tulad ng iniisip ng marami, kundi ang asukal at ang tinatawag na fast carbs. Isipin ninyo, kapag kumakain tayo ng matatamis o pagkain gawa sa harina, mabilis na tumataas ang antas ng asukal sa dugo. Ang katawan ay agad rumiresponde sa pamamagitan ng paglalabas ng napakaraming insulin. Ang insulin naman ay parang isang boss para sa atay. Direkta nitong inuutusan ng atay. Gumawa ng mas maraming kolesterol. Tama ang narinig ninyo. Ang labis na asukal ang nagtutulak sa ating atay na magtrabaho ng labis at gumawa ng tinatawag na bad cholesterol. Kaya isang baso ng matamis na inumin o isang malambot na tinapay ang mas nakakapinsala sa ating mga ugat kaysa sa isang piraso ng purong mantikilya. Ito ang pagbabagong magpapabago ng iyong pananaw. Ano ang ibig sabihin nito sa praktikal na aplikasyon? Bawasan ng pagkonsumo ng puting tinapay, mga pastry, dessert, at matatamis na inumin. Basahin ng maingat ang mga label. Nagtatago ang asukal maging sa mga sarsa. Palitan ang mga ito ng whole grain na alternatibo tulad ng brown rice at whole grain bread. Kaya ang tunay na sikreto ay hindi ang alisin ang lahat ng taba sa ating plato, kundi ang kontrolin ang mga nakatagong asukal. At ngayon, heto na ang pinakamahalagang pagbabago. Sa loob ng maraming dekada, tinakot tayo sa taba. Ang pritong itlog ay ginawang masama at ang mantikilya ay tinuring na kaaway number 1. Pumibili tayo ng mga fat-free yogurt na kung tutuusin, puno pala ng napakaraming asukal para lang masarap. Pero heto ang lumabas. Habang lumalaban tayo sa taba na parang windmills, ang tunay na kaaway ay tahimik na nakatago sa ating sugar bowl at lalagyan ng tinapay. Ang pagkaalam na ang labis na asukal at fast carbs ang nagpapahirap sa ating atay para gumawa ng sobrang kolesterol, ito ay isang revolusyon sa nutrisyon. Binabago nito ang lahat. Ibig sabihin, mas mabuti sa mga ugat natin ang kumain ng itlog na may avocado sa umaga kaysa isang mangkok ng matamis na cereal na may fat-free milk. Pag-usapan natin ang buod. 3 simpleng hakbang para sa malinis na ugat. Hindi ito mahirap. Una, magdagdag ng fiber na parang espongha na sumisipsip ng masama tulad ng oatmeal, mansanas at beans. Pangalawa, palitan ang masamang taba ng mga mabuting kaibigan, avocado, mani, olive oil at fatty fish. At pangatlo, at ang pinakamahalaga, tukuyin at alisin ang nakatagong kalaban, ang asukal at puting harina. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Kung naging kapaki-pakinabang ito sa inyo at may natutunan kayo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang mga bagong episode. At ngayon, may tanong ako sa inyo. Sa 3 hakbang na ito, ano ang tingin nyo ang pinakamadaling simulan sa inyong buhay simula bukas? Ibahagi ang inyong mga sagot sa comments.